Nanawagan ngayon si Pangulong Aquino sa hanay ng pulisya na magkaisa upang maisaayos ang sistema sa pambansang pulisya at mapabuti pang lalo ang pagbibigay serbisyo sa publiko. Nagsalita ang Pangulo sa araw ng parangal sa kapulisan sa Campo Crame kaninang umaga. Ang buong ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Elena Luna live mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon. Binigyang diin kanina ni Pangulong Aquino na hindi dapat itolerate o hayaan ang maling asal at maling palakad sa Philippine National Police. Sinabi nga ito ng Pangulo kanina sa Camp Crame sa kanyang pagdalo sa araw ng parangal sa kapulisan. 37 miyembro ng Philippine National Police na tumanggap ng parangal mula kay Pangulong Aquino, lumutang ang kabayanihang ipinamalas ng isang babae. Si Police Inspector Marjorie Manuta, ang Operations Officer ng Tacloban City Police Headquarters. Nung dumating po tayo sa Tacloban, siya isa sa una nag-briefing sa atin kung saan, number one, alam niya kung ano yung sinasabi niya. Number two, talaga naman in dedication, 5 to 6 kilometers nilakad dahil kailangan ng mga alagad ng batas. Lalo na sa panahon na nagkakaroon ng looting doon sa Tacloban, di po ba? 290 officers and men for the PNP in Tacloban City and there were only 20 present. And this lady, no, at the risk to herself, at the risk of parang leaving her family unattended, perform their duty to which we are now acknowledging. Sa kanyang pagdalo sa parangal sa kapulisan, pinuri rin ng Pangulo ang 4 na babaeng polis na tumugon sa nangyaring robbery sa Mall of Asia. Napansin rin ng Pangulo na ang mga tumanggap ng parangal sa PNP ay mga nakababatang polis na nagbigay daan para talakayin ng Pangulo ang kaso ng isang hindi niya pinangalan ng opisyal. May masarap o magandang pwesto, may pangit na pwesto. Pwede ba tayo, I am volunteering for the good positions only. Sino kaya magbo-volunteer sa bad? Okay? And this person, unfortunately, was not getting a bad position. No? At sabihin na natin, nagpakita siya ng gilas, which he should be rewarded and acknowledged. But at the same time, no, pumasok sa isipan ko naman dito, okay ito goes out on media, says this and that, no? Keeps quiet for a while, then goes back on a media tour. And I really think that's the service a disservice. Okay? Pinahamak niya yung institusyon na pagkatagal-tagal ng buhay niya, pinaglingkuran niya. Hindi man tinukoy ng Pangulo, ito ay tungkol kay Senior Superintendent Conrado Capa. Si Capa ang pinuno ng Task Force Tugis na nakahuli sa wanted si Delphine Lee. Siya rin ang napromote bilang Deputy Regional Director for Operations sa Central Visayas. Bakit kaya may contrast at ito pumasok sa kaisipan ko? Bakit kaya may contrast between a rank and file, no, from the cadets to the policewomen in MOA, to the lieutenant in Tacloban, and everybody else, no, who have we acknowledged today? Sa kanila, klaro-klaro ang misyon ko. Pinasukan ko to, voluntaryo, may obligasyon ako sa komunidad, ginawa ko. Simpleng-simple. Okay? Hindi ho yata dapat yung attitude, no, na habang mababa, iniintindihan ka pa. Pag tumataas, iintindihan ang sarili. Hindi tayo pwedeng ganun. Walang mangyayari sa atin kung pang sarili lang tayo, lalo na sa nakatataas. Kasabay nito, umapila ang Pangulo sa hanay ng PNP na makiisa sa pagsasaayos ng kanilang sistema habang may pagkakataon para maitama ang anyay mga maling asal at maling palakad. We are addressing all of the issues that we inherited from your pension system that is unfunded to ensure that which was promised to you by the state will be delivered by the state. No? We have really reformed the procedures to make sure, no, that you are not given missions impossible. No? We are there to back you up all the way. We ask in return that you be true to that sworn duty of yours to protect and serve, no, the community which nourishes you and which relies and depends on you. Sa briefing kanina, Kirby, ay sinabi ni Presidential Communications Office Chief Herminio Coloma Jr. na may sinusunod na rules of decorum ang Philippine National Police. Ang kaso daw ni Capa ay ipapaubaya na kay PNP Chief Alan Purisima para sa mga hakbang na kailangang gawin sa ilalim ng patakaran to. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.